How dare you sit there and wait na parang nag-aalala ka sa daddy ko? Celeste, they're just upset. Upset? Hindi lang ako upset. Galit ako. Galit na galit ako sa'yo. Celeste, kahit ano man mangyari sa amin ng daddy mo, asawa ko pa rin siya. At hindi ko rin naman gustong may mangyaring masama sa kanya. Oh, really? I'm sure na natuwa ka nung na-aksidente siya. Niisip mo na karma niya to sa lahat ng pinagagawa niya sa'yo. Hindi, Celeste. Anong hindi? Kung tutuusin nga, lahat to kasalanan mo. Kung hindi ka kasi umalis ng bahay, hindi mangyayari ang lahat ng to. Hindi niya hahabulin si Aldrin. Si Aldrin? Hinabol niya si Aldrin? Oo! Hinabol niya si Aldrin na nabwisit mong anak. Nang dahil sa kanila nangyari kay Daddy. Sinasabi ko sa sa'yo ha. Kapag may nangyari masama kay Daddy, wala akong ibang sisisihin kung di ikaw pati ang bwisit mong anak. Lapit ba? Lumayas ka na! Lumayas ka! Lumayas ka na! Sige! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Panang awa mo na! Lumabas ka na! Ayon sa mga witnesses, mayroong sasakyan na humahabol sa sasakyan ng anak ninyo. Nabangga rin po nagmamaneho ng sasakyan yon at kasalukuyan na siya nasa ospital. Ang pangalan niya ay Lucas Carbonell. Siya ang dahilan kung bakit nahulog sa bangin ng sasakyan ni Aldrin. Pero bakit po sila naghahabulan? Sa ngayon po ay hindi pa namin alam ang dahilan. Sige po, sir, ma'am, tutulong mo lang ako sa paghahanap. Babalitaan na lang po namin kayo. Sir Tony, nung nanggaling po kami ni Aldrin sa Batangas, meron po kaming nalaman tungkol kay Sir Lucas. Hinatid po niya ako sa bahay, tapos ang alam ko po kasi pumunta siya kay Sir Lucas. Sir Tony, sorry po kung hindi ko siya napigilan. Yes, huwag mo sisihin yung sarili mo. Walang kasalanan. Kilala namin si Kuya Aldrin. Kapag may naisip siyang gagawin niya talaga yun. Des, hindi mo kasalanan to. Kasalanan to ni Lucas lahat. Sisiguraduhin ko na makukulong yung hayop na Lucas na yan. Pero Dad, nasa ospital po siya. Sana nga mamatay na siya sa ospital. Dahil pag hindi, ako ang papatay sa kanya.